Hello? Hello? Hi! Hello, Papa Jack. Magandang gabi. Umaga na pala, sorry. Sino to? Aileen. Aileen, malakas daw radyo mo, sabi ni Silon Ching. Ay, sorry po. It's okay. Yan. Okay na po. Aileen, ilan taon na? 23 po. 23. Anong trabaho? Wala po, nag-aaral pa lang. Anong kurso? Anong kurso ang ganyang kahaba? Ha? Ano po, nursing. Nursing. Uy, alam mo, saludo ako sa mga nursing students. Yung mga Talaga ba, at abogado at nursing. Basta lahat ng course sa Ilunching na may exam. Yung yung tawag to, board tsaka bar. Di ba? Opo. Kailangan bar sa mga lawyers lang, di ba? Board. Yes, Papa. Kasi mahirap sila di ba? Technical courses, formula courses to mga to There's a specific formula for the job to be done, Arte. I like. Diba? Mga kaibigan, ha? Diba? Yung libro niya, kakapal. Wala naman drawing gano. Yes. Ang dami kong librong hindi nagagamit. So, biology. Minsan, mabenta ka ng professor, libro, diba? Tama, diba? Yes, Papa Jack. Class, bibili kayo libro sa akin. Ganito is price, pero hindi ka gamitin, no? No pala siya, author ng libro. Diba ganun, diba? O, ba't tayo mo? Oo, Papa Jack. Bentahan ka na ba niyan? Hindi ba naman? Hindi pa naman. Okay, sige, magkwento ka na. Hingi lang po sana akong advice. Kasi, kinakabahan ako. Papa Jack, kasi may boyfriend po ako. Then, 6 months na kami. And, hindi ko po alam kung may communication pa sila nung ex niya. Pero, paano mo naiisip na baka meron silang komunikasyon? kasi Papa Jack, yung ex niya, simula noon pa, parang pag nagkaka-girlfriend siya, sinabi sa akin ng family niya, laging pumapasok sa relasyon niya. Yung ex niya yun? Opo. Ganun. Teka lang, let's re-establish yung kwento. Gano'ng katagal na kayo? Magsi 6 months na, Papa Jack. At ang basihan mo na baka nag-uusap sila ng ex niya ay dahil sa family niya? Hindi po. Kasi dati po, sinabi sa akin, siya na rin po yung nagsabi sa akin na dati parang sila nung dati niyang ex, tapos kinukulit na naman siya nung ex niya. Ayan. Sa madaling sabi, Aileen, yung pag-uusapan natin ngayon na love problem nyo, Opo. actually, problem mo lang ito, hindi kasama siya Ikaw lang yung naiirita, di ba? Hindi pa po siya ano ba to? Yung talagang hindi ko alam, parang napaparanoid ako. Yun nga Hindi ko alam. Kumbaga, this is not your problem with this guy. This is just your problem as a person, as a partner. Tama? Opo. Okay, sugo. Sugo. Sige, ganito. Bulol na, puyat kasi, ha? Ganito, Aileen! And po, Yung gusto mong itanong sa akin will be based sa haka-haka mo na baka nag-uusap pa sila. Papa Jack, kasi... Yes or no? Tingin mo. Yes or no? Yes. Mahirap yan, te. Kung haka-haka pag-uusapan natin, huwag tayo mag-uusap. Hindi Papa Jack, Kapraningan kasi... yan Kung may basihan ka, sige, anong basihan mo para isipin to? Kasi Papa Jack, ganito. Kasalanan ko rin siguro kasi sabi niya hindi lang daw ako talaga nagtitiwala sa kanya. Kasi ang kasalanan ko po talaga, gumawa ako ng account. Tapos inad ko yung ex niya para if gusto kong mapatunayan kung meron pa silang communication. Ate, why are you so insecure sa ex niya? Mas maganda ba sa'yo to? Hindi kasi Papa Jack, Kasi ganito, I don't understand why you have to go backwards instead of going forward. Ang totoo niyan, kasi ganito ang iniisip ko ngayon, Aileen, paano kung wala talaga silang communication at gawa ng paraan para yung ex pumasok sa eksena ulit? You are creating the problem instead of moving forward. Gumagawa ka ng problema nyo. It's okay to be investigative and know exactly what kind of a person your partner is. It's okay. Diba? Pero kung yung mga dahilan mo ay base lang sa haka-haka mo,
Diba? Tapos pag-aawayan nyo pa, ay pusang gala. Alam mo, sa lahat ng ayaw ko sa tao, alam mo ano? Yung ikaw yung magiging dahilan para magkamali yung partner mo. Gumagawa ka ng paraan para magkamali siya, di ba? Hinahanap mo siya ng pwedeng problema niya. Gagawa ka ng account para just to prove your boyfriend wrong? Yan ba yung talaga nagmamahal? Instead of you trying to, you're trying to make your partner do better sa relasyon, gumagawa ka ng paraan para patunayan na mali siya. But why do you have to be so, fault finder? Tip mo lang? Hindi pa po lang, pero wala, parang insan, ayoko. Sige na, para maunawaan ko, anong basihan mo? Wala po po. That's the point. That's the point. If you cannot trust your partner, go ahead and move out sa relasyon. Kung ano mo yung relasyon nyo, ate? Sabi nga po sa akin niya, parang ano po daw po bang gusto ko dahil pinakilala niya na ako sa family niya, sa mga kaibigan niya. Ikaw sabi mo sa akin, ano ba talaga gusto mo kasi? Kasi Papa Jack, parang nai-insecure. Okay, fine. Sinabi mo na. Okay na. Given na. Nai-insecure. Taylor Jing na, dulas. Papa Jack, na-insecure ako kasi parang ngayon sinabi niya na ayaw niya nang i-boost yung sobrang love niya. Unlike yung ginawa niya doon sa mga ex. Ate, we all do that. Ayaw mo ba nun your boyfriend as a thinking partner ngayon? Gusto po. If you want your boyfriend to be the person that you will love and you love, teach him how to be that person. Kasi alam mo ate, yung relasyon na meron ka ngayon, huwag mo i-base dun sa nakaraan niyang relasyon kasi it will never be the same. Every relasyon, ewan ko lang kung mag-agree sa Ilon Ching, is a unique relationship. Walang kaparehas yan. Di ba? One way, at one point or the other, laging merong pagkakaiba yan. Huwag mong i-pattern yung relasyon sa relasyon nila. Iba sila, iba kayo. Tanga ka? Hindi, totoo, seryoso ako, te. I am honest asking you. Mga kaibigan, huwag kayong magalit. Hindi po ako matalinong tao. Diba? Pero nakakainis lang kung ikaw yung gagawa ng paraan para mapatunayan na mali yung partner mo. If in fact naman ginagawa niya yung paraan. Diba? To prove na he's doing okay. Diba? He's doing what he can do para maano ka. Wala kang contentment eh. Wala kang contentment. Opo. Bakit di ka tumakbong counselor ng Maynila? Alam mo, kailangan natin ng ganyan mga leaders, yung walang contentment, gusto lagi na improvement. Yan, ha? Di ba, sa Ilon Ching? Pwede kang politiko, pero partner, nakakadiri yung ganyan partner. Kaya Papa Jack, siguro na dadala din ako kasi yung mga nataong nakapaligid sa akin, parang lagi kong inuusgahan na hindi naman magtatagal ang relationship na ganyan, yung relationship na meron ako. Bakit ba gano'n? Bakit ka ba nakadepende sa mga third parties? Hindi ko ibig sabihin yung mga pwedeng karelasyon na iba maliban sa inyo. Yung, kumbaga, the mga people outside your relasyon. Bakit doon ka nakadepende sa sabihin nila? Wala ka bang sariling desisyon? Wala ka bang sariling ganda? Para may insecure pa sa mga ex niya? Diba? Yun na lang yung gumawa ka ng account sa Facebook. Diba? Just to pin down. Yan lang yung yan lang actually yung purpose mo, to pin down. Para isampal sa iyong boyfriend yung katotohanan na may ginagawa siyang kalokohan. In fact, ito yung based lang sa haka-haka mo, nakakapikon. What happens kung wala ka na proof na meron silang komunikasyon? Do you say sorry? No. Will you say sorry?